Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ituturo ko po sa inyo paano gumawa ng PCB layout. Ang ibig sabihin ng PCB ay Printed Circuit Board Layout. Tapos gagawan din natin ito ng Component Placement Guide. Dito magsisimula tayo sa pinakasimple na schematic diagram. Ito po ay schematic diagram ng half-wave power supply. Ang half-wave power supply ay gumamit ng transformer, step-down transformer. Kaya tinawag ito na step-down transformer kasi yung kanyang input ay 220 volts na mas mataas kaysa sa output na 6 volts. Tapos gumamit din ito ng 1N4001 na rectifier diode. Meron ding electrolytic capacitor, 1000 microfarads. Tapos meron ding 1K resistor. Simulan na natin. Sa paggawa ng PCB layout, yung ipapakita ko sa inyo ay yung pinakasimple at pinakamadaling paraan para matutunan ninyo paano gumawa ng PCB layout. Ang PCB layout, ito ay ipinapagawa lalo na sa mga estudyante na nag-aaral sa basic electronics. So, ito yung pinaka-importanting skill na kailangan ma-acquire o matutunan ng estudyante na nag-aaral ng electronics. Sa paggawa ng PCB layout, kailangan muna natin ma-familiarize yung sizes ng electronic parts na gagamitin sa circuit. Halimbawa, itong power transformer. Itong power transformer, kung titingnan natin yung kanyang picture, ayan, yan po ay malaki kung ilalagay pa natin dito sa circuit board. So, out na po siya sa PCB. Ibig sabihin, hindi po natin siya isasama sa gagawan ng PCB layout. Bale, yung gagawan natin ng PCB layout ay itong rectifier diode, capacitor, resistor, yung output ng voltage at saka yung input ng voltage. Simulan na natin. So, itong rectifier diode, kung titingnan ninyo sa picture, meron siyang dalawang terminals. Ito. So, base sa ating schematic diagram, ang rectifier diode ay meron siyang dalawang terminals. Anode at saka cathode. Ito yung anode, ito yung cathode. Ang electrolytic capacitor ay meron siyang dalawang terminals, positive, negative. Ganon din ang resistor, merong dalawang terminals. Tapos, itong ating input dito, meron din tayong input. Dalawa din yan, ito yun. Tsaka yung output, positive, negative output, meron ding dalawa. So, ito ang aking ituturo sa inyo na pinaka madali at mabilis kayong matututo rito. Sa paggawa ng PCB layout, simplihan lang muna natin. Kasi pag matuto tayo sa pinakasimple na pamamaraan, kaya na natin makagawa ng PCB layout na ng mas maganda, mas astig tingnan. So, dito, umpisa muna tayo sa basic. Kung titingnan natin dito sa schematic diagram, merong input terminals, 6 volts at saka 0. So, ibig sabihin, gagawan natin ito ng dalawang terminals, 6 volts, 0. So, kung mapapansin ninyo, dito sa ating drawing na paglalagyan ng PCB layout, merong 4 na
butas. Yan. Yan po ay para sa mounting screw or screws. Kung tawagin ng iba, ito ay para sa mounting bolt, kung saan magagamit para maipasok yung bolt and nut o yung screw para hindi gagalaw-galaw yung circuit. Yan po yung purpose niyan. Okay? Balik tayo rito. So, ito, 6 volts, 0 volt. So, lagyan natin ito dito ng terminals na dalawa. I-label natin. Ilagay lang dito sa labas, 6 volts. Ito ay para sa 0 volt. Ayan. Yan po yung dalawang terminals na yan. Okay? Tapos, itong rectifier diode, kung tingnan natin, meron siyang dalawang terminals, anode at saka cathode. Yung anode ay sa kaliwa, yung cathode ay sa kanan. Okay? So, idodrawing muna natin ang rectifier diode, kagaya nito. Okay, ganyan. Ito ay cathode. Okay? Ito naman ay anode. Tapos, yung capacitor, kung tingnan natin ang picture ng 1000 microfarads na electrolytic capacitor, yan po ay hugis bilog. So, ibig sabihin, magdodrawing tayo dito ng hugis bilog. Meron siyang dalawang terminals, positive, negative. I-label natin yung para sa positive. Ayan. Siyempre, pag ito ay positive, automatic yung kanyang isang terminal ay negative. Tapos, itong resistor, dalawang terminal. So, i-drawing natin ang resistor dito. Meron siyang dalawang terminal. Okay? So, tapos, yung output, positive sa itaas, negative sa ibaba. Ito ay para sa positive, ito ay negative. Dito na sa labas natin i-drawing. Ayan. So, bali ito ay R1, ha? R1. I-label natin R1. Ito ay C1. Okay, C1. Ngayon, pagkatapos natin ma-drawing yung top view ng mga electronic parts, pagdudugtungin na natin ito. So, gagamit tayo ng ibang kulay na ballpen para at least hindi kayo malito. Halimbawa, unahin natin ito, 6 volts. 6 volts terminal to anode. Sila po ay magkadugtong. So, asan ba yung 6 volts ito? Ito yung anode. So, idudugtong natin sila. Yan lang muna. Dugtungin natin o ipagdugtong natin. Yan. Pagkatapos nyan, tingnan natin itong cathode ng D1, konektado siya sa positive ng capacitor. Asan ba yung capacitor? Terminal na positive, ito. Cathode ng D1. So, i-label natin ito D1, ha? D1. Cathode to positive. Cathode ng rectifier diode D1 konektado sa positive terminal ng capacitor C1. So, i-connecta natin yan. Yan. Tapos, mula dyan, yan po ay konektado dito sa isang terminal ng resistor R1. Okay. So, dito, i-connecta natin sa isang terminal ng resistor R1. Ayan po. Sana po ay nasusundan ninyo. Mula doon sa connection
ng resistor R1, yan po ay nakakonekta sa positive voltage output. So, ito po yon, positive voltage output, yan po ay konektado dyan. Okay? Sunod naman, na gawin natin ay dito sa baba. 0 volt, ito po yung 0 volt. Konektado po siya sa negative side ng capacitor. So, hanapin ang negative side ng capacitor, ito. So, ibig sabihin, pagdudugtungin natin yan. Yan lang muna. Yun. Yan, napagdugtong na natin. Tapos, mula dito, yan po ay mayroong connection sa 1K resistor R1 o sa isa pang terminal ng resistor, ito. Idugtong natin yan. Mula dito sa connection ng resistor, yan po ay konektado sa negative ng voltage output. So, ito po yung negative voltage output, ito, konektado po yan dito. Okay? So, ayan na po, na-connecta na po natin ang tamang connection ng components. Ngayon, ang sunod na gagawin natin dito ay kakapalan natin yung linya ng ating layout. Okay? So, paano po gagawin yan? Ganito lang yan. Sana ay magawa ko ito ng tama. Ito. Yan. Okay, yan. Ganyan. Tapos, i-shade natin ito. Okay. Shade natin. Tapos, ganun din ito. So, ibig sabihin, hindi natin yan iisa-isain. Ididiretso na natin ito. Bali, ang gagawin natin dyan na ito. Okay, yan. Siguraduhin lang na hindi magkakadikit yung linya o yung connection na hindi naman dapat magkadikit. Ito ay okay lang kasi iisang linya lang naman sila. So, ito po yon. Ito. Shade natin. Okay. Yan po ay para sa C1. So, yung apat na connection. Meron siyang apat na connection dyan o terminals na magkakadugtong. Ayan. Okay. Ayan po. Natapos na yung sa itaas. Ngayon sa ibaba naman, ito. Lahat naman po ito ay magkakadugtong. So, gagawin natin dyan ay ito. Okay, yan. Tapos dito, pagdating dito, siguraduhin na hindi magkakadikit yung positive at saka negative. Okay. Pwede, ganun. Yan. Tapos, i-shade natin ito. Okay. Bale, ito po yung ating PCB layout. Shade lang natin. Okay. Nga pala, itong sinishade natin, ang ibig sabihin po niyan, ito po yung matitira na copper ng CCB o ng copper clapboard. Okay. So, bale, itong shinade natin dito na parte, yan po yung kanyang printed circuit. Okay. Bale, yun po yung circuito o yung circuit connection ng half-wave power supply. So, ayusin lang muna natin ito dito.
Medyo gandahan lang natin ito, konti. Konti lang yung pagpaganda. Huwag masyadong galingan kasi basic pa lang. Ayun. Sana po ay nasundan ninyo yung paggawa natin ng PCB layout. So, ayan po yung ating PCB layout ng power supply. Sa pag-check kung tama yung ating PCB layout, tingnan natin yung kung ilang ang connection meron. Halimbawa, 6 volts to anode, nandito po yan, 6 volts anode. Okay? Tapos, sunod, cathode to positive, to resistor, to positive voltage out. Cathode to positive ng capacitor, sa isang terminal ng resistor at saka sa voltage out na positive. Yan po sila ay 4. 1, 2, 3, 4. Bilangin natin 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin tama yan. Ngayon, dito naman sa ibaba, 0 volt, 1. Negative, ikadalawa. R1, 3. Negative voltage out, 4. Okay? So, i-check natin. 0 volt. Negative ng C1. Isang terminal ng R1 dito. At saka negative voltage out. 4. Okay? So, ibig sabihin, dahil kumpleto naman lahat ng connection, lahat ng components, ito ay tama na po yung ating ginawang PCB layout. Ngayon, ang sunod na gagawin ay yung component placement. Ang PCB layout, yan po ay, kung halimbawa, yan po ay nakatihaya. Yung component placement guide naman, yan po yung magiging itsura kung sakaling itataob. Okay? Kung itataob na yung PCB. Ibig sabihin, ikakabit na dyan yung electronic components. Yan ang gagawa natin ng component placement guide. So, kung titingnan natin ito dito, bale, ito yan ano, itong 6 volts, kung itong PCB layout, kung itataob natin yan, ano ang magiging placement ng components. So, bale, ito po yon. Itong 6 volts dito, 6 at saka 0 volt, yan po ay mapupunta na dito sa kanan. Mula sa kaliwa, mapupunta na dito sa kanan kasi itataob na. So, bale, ito po yon. Okay? Ito ay para sa 6 volts, ito ay 0 volt. Tapos, itong diode, meron niyang diode dyan, okay? Yung anode ay nasa kaliwa, ngayon yung anode ay nasa kanan. Yung cathode na nasa kanan, ngayon ay mapupunta dito sa kaliwa. Kagaya niyan. Okay, so bali, ayan, meron niyang butas dyan na paglalagyan ng diode. Sunod, merong capacitor. So, andito yung capacitor, no? Saan yung positive? Dito yung positive. O, yan. Positive. Ito ay negative. Tapos, merong resistor. Yan. Meron siyang dalawang terminals. Tandaan natin, ito ay R1. Ito ay C1, D1. Okay? Tapos, yung output na positive ay dito. Positive. Yung negative naman na voltage output ay dito rin. Ayan. So, yung component placement guide, ito po yung magiging itsura niyan. Ito. Ganito lang siya, yung component placement guide. So, bale, ito, yung magiging guide kung ikakabit na yung electronic parts sa printed circuit board.
Okay, so ganyan lang po ka-basic, ka-simple, at ganyan din lang kadali ang paggawa ng PCB layout ng isang electronic circuit. So dito ay simpleng half-wave power supply yung ating ginawan ng PCB layout. At sana po ay meron kayong natutunan sa aking video tutorial. At kung nagustuhan nyo naman ito, maaari po lamang ay i-like, i-share na rin itong video para mas marami pa tayong matulungan na mga estudyante o kahit na sinong tao na nagsisimula pa lang mag-aral sa basic electronics, lalo na sa nangangailangan ng tutorials na katulad nito, paano gumawa ng PCB layout. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.